nung tinanong ko sa principal, sabi naman ng principal, mas okay sa West End daw. So in-explain ko kay Chamam yun. Eh nakapagsalita na lang hindi okay si Chamam sa akin na kesyo, bakit daw marami mga tinatago ko sa kanya yung mga ganun. Doon siya na-hurt. Bakit daw tinago? Sabi ko, Chamam yung kako, sinabi ko na yung kako ay, di ba ikaw na nagsasabi, simula pa lang, nahihirapan yung mga bata, di ba? Sa biyahe-biyahe. So para sa ikabubuti ng mga anak mo, gumagawa ako ng way para maging komportable. Oo. Ano po? Malapit na pong magdilim mga amigo at nandito na po tayo sa Boracay. Hindi tayo masyado nakapag-video. Gawa ng wala tayo sa mood. Sobrang ano tayo, sobrang tawag doon. Sobrang tayong na-hurt about po sa nangyari kasi di sumama yung pamilya Matinga. So, bago pa po yan mga amigo ay ito na po, explain ko po sa inyo lahat ng mga pangyayari bago po yung nangyari na hindi po nakasama sila. So, di ba nung araw na yung mga bata kailangan ng maleta. Nabili tayo. Namili kami ng maleta noon. Sobrang happy sila. Sobrang happy mga bata. Pero si Chamame hindi na sumama. Tapos nung nasa Korea kasi kami, parang hindi na rin siya okay. Hindi siya happy. Hindi siya happy nung mga huling-huling araw na. O parang ganito. Nung nasa Korea po kami, ang totoo po niyan, may nangyari po sa Equatorial Guinea. So, that time po ay yung anak niya doon ay sumahod po sa, di ba may pinapagawang bahay, si Mame. Ngayon sumahod po siya. Ngayon after nung sumahod, nagpunta po siya si Elvis sa may bar. Ngayon ay merong sa Africa po kasi mga amigo, kapag kami mga naiinggit po, pwede kang lasunin. So madalit salita po ay nilason po si Elvis. At after po noon mga amigo ay hindi nila siya sa ospital. Nasa airport po kami ng Korea. Airport po kami ng Manila. Manila pa lang, iba na yung pakiramdam ni Chamame. Ano na siya, yung pagang hindi na siya mapakalin. Ngayon, sabi ko, sige Chamame, papadalan ko ng pera para may pang-ospital. So, madalit salita, tumawag kasi sa akin si Misma that time. Ngayon, pagtawag ni Misma sa akin, sabi niya si Elvis Eka nasa ospital. Tapos nag-usap silang gano'n, sabi niya, pinaliwanag ngayon ni Chamame sa akin na si ano daw ay nalason. Kita ba si Jose? Ayan, okay lang, magparang ko lang kami nag-uusap. Ayun, di sabi ni Chamame, nalason yung anak niya, si Elvis. So, ako naman, sabi ko, kumalma ka lang dyan, kumalma ka lang. Sabi din ng mga bata, pakalmahin. Parang ganun sa Africa, normal sa kanila yung, hindi normal, yung baga, kapag may naiinggit, pwede kang lasunin. So, nag-bar, after mag-bar, ay may pinainom sa lagayan, sa alak, tapos nagsusuka na siya. Bumula yung bibig. Bumula yung bibig. Ngayon, diniretso sa may ospital. So, pagkadiretso sa ospital, sabi na, after noon, nakarating na kami ng Korea. So, sabi niya, kaya nga ba ayoko sumama dito sa Korea, parang iba yung pakiramdam ko. Tapos, din nung after ko magpadala ng pera, okay na. Ano na, kumbaga, kumalma na, naging okay na kasi, meron ng pampagamot. Ngayon, nung sabi niya okay na, nung araw din na yon mga amigo, si Batya naman ay nilason din. So the same po ng araw na yon. At after no, naging okay naman. At pagkayari no, si Chamame parang iba nga pakiramdam niya, balisa na siya. So nung nag-Korea kami, nasa Korea na kami, okay na kasi maayos yung mga anak niya, okay na, salamat sa Diyos kasi naging okay siya, ganyan. Pero hindi namin binidyo yun. Hindi namin binidyo yun dahil ayaw namin na maka-apekto sa amin yung pangyayari. Kasi hindi namin masyadong inintindi pa. Kasi okay naman na si Elvis. So,
after nun, umuwi na ng ilang araw kami sa Korea. Sa Korea, nakikitaan na rin namin si Chamami na hindi siya masaya. Oo. Worry, parang worried lang siya. Oo, nagwo-worry siya siguro sa anak niya o sa ganun-ganun. Pero, nung nasa Korea kami mga amigo, yung mga bata, nandun si Michelle, inaalagaan at okay naman. Walang problema. Nga pa, nagpapadala ako ng pagkain. Tapos, after nun, na nakauwi na kami sa Nueva Ecija, masaya pa nga siya eh. Pero kung ano yung nasa video niyo naman, talagang nag-enjoy talaga siya. Sobrang nag-enjoy siya. So pag uwi namin ng Nueva Ecija, kinabukasan lang ata. Nung kinabukasan, bumili tayo maleta. Dili. Oo, bumili kami maleta kasi para preparation nga para sa Boracay. O de ngayon, sinama namin yung mga bata, okay naman, masaya naman. Tapos, ina-expect namin na sasama si Chamame bumili ng maleta. So hindi siya sumama, kasi naman namin yung si Sophie lang, si Alima, tsaka si Bian, tsaka si Amir ka nga ba yun? Hindi kasama si Amir, so rin sila. So, Alima. Oo. Ngayon, after nang bumili namin ng maleta, pag uwi namin, nung nasasakyan pa lang kami, tumawag na sa akin siya Mami. Tumawag na si Mami sa akin, tapos nagaganyan siya. Galit siya. Tapos after nun, na ano ko sa kanya na ang dami niya mga sinabing hindi na masakit sa akin na kumbaga para sa akin sanay na ako sa kanya kasi kahit dati dahil ganun na siya, diba? Ever since ganun na siya, kahit magsasalita siya na masakit sa akin, wala na, parang ano na sa akin, parang ganyan lang talaga siguro siya, baka kasi katandaan, yun yung iniisip ko. Ngayon, after ng uwi namin ng bahay, yun. Kaya pala siya tumawag sa akin, meron siya pina-explain sa akin. Ang sabi niya sa akin, yung mga bata ba ay ipa-public pro ba? Oo. Puro simula. Yung simula. Ilipat daw yung mga bata sa public. Pero, in-explain ko sa kanya, in-explain ko yun. Nasa vlog yun, diba? Yung vlog ko. Sabi ko sa vlog doon, isang taon kasing nahihirapan yung mga bata sa pagko-commute ganyan. Meron namang school na malapit sa amin, which is may public, at meron din namang private. Magaling din naman magturo. So nag-ask ako sa direktora o sa principal kung pwede sila doon. So yun yung nasa vlog, yun yung nangyari. At okay na, namatay? Wala. Ayan. After nun, nung tinanong ko sa principal, sabi naman ng principal, mas okay sa West End daw. So in-explain ko kay Chamami yun. Nakapagsalita na lang hindi okay si Chamami sa akin na kesyo bakit daw mga tinatago ko sa kanya yung mga gano'n. Hindi siya na-hurt. Bakit daw tinago? Sabi ko, Chamami, yung kako, sinabi ko na yung kako ay, di ba ikaw nagsasabi, simula pa lang, nahihirapan yung mga bata, di ba? Sa biyahe-biyahe. So para sa ikabubuti ng mga anak mo, gumagawa ako ng way para maging komportable. Anak pa ng komportable siya. Oo, ngayon, yung una kasi talaga, hindi pa si Chamame na mag-aral ang mga bata sa Wesleyan. Unang-una, sobrang layo. Ayaw niya. Yun. Kaso wala siyang choice kasi yun lang nag-a-accept ng foreigner. Yun. So, abang tumatagal, naging okay naman. Okay na yan. Naging okay na. Ngayon, sabi niya, kung ipapublic yung mga bata, ay bakit daw hindi ko siya sabi na gano'n, na ipapublic daw yung mga bata. Di yun, after nun sabing kung gano'n, hindi ko pa ipapublic, sabi ko, tinatanong ko ako sa mga teacher kung saan ang mas okay, ang principal kung saan mas okay. Ang decision pa rin naman nasa iyo. So doon siya nag-start na. May sinend siya sa akin na isang message ng isang hindi ko alam kung subscriber yon. Tapos after no nag-deactivate yon. So lahat nun ay puro paninira sa akin. So lahat po nun ay puro paninira sa akin. After no, binlock naman ni Chamame yun. Kung lalaki babae hindi ko alam. Binlock niya, sabi niya, zero lang paniniwalaan ko. At hindi yung mga yon. Pero deep inside, nasasaktan siya. Hindi ko alam kung ang mga sinabi kasi sa akin na sobrang siguro nakapagpalungkot sa kanya ay
Ubulang haba yon. Yung iba hindi ko na nabasa, yung iba na screenshot ko, iba na translate ko pa. So, ayun. Kumbaga, sa lahat ng mula nang dumating si Chamame, mula nang bibili kami ng maleta, hindi na siya okay at parang pakiramdam niya ay ayaw niyang magbiyahe. Ayaw niya magbiyahe. Pero yung mga bata ay wala namang problema. Kasi yung mga bata gusto talaga na pumunta dito. So, yung tingin ko, yung message na yon, kasi pinakita sa akin ni Chamame yung yung message na yun eh. Sabi niya, ito yung message sa akin, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, in-explain ng mga bata, sabi ng mga bata, huwag mong tansunin lahat ng mga nagko-comment at nagme-message sa'yo. Ang maniwala mo si Kuya Raul, si Tate Raul. Sabi niya. Tapos, siguro nagkakaroon siya ng idea about sa mga idea, kumbaga nabe-brainwash siya, ganyan. So, kaya sabi ko siya, huwag ka maniwala sa mga yan. Ang paniwalaan mo lang ako kasi yung mga yon ay hindi naman makakatulong sa iyo, sabi ko niya. So ngayon, sabi niya, yan din ang sabi niya sa akin dati. Hindi naman sila nakakatulong sa amin, ikaw nakakatulong, kaya paniwala ko. Pero kahit sinasabi niya yon, sa isip niya ay parang nabe-brainwash na siya sa mga sinasabi sa akin. So, ang daming mga message sa akin na puro paninira. Tapos, nung sinagot na ni Chamame, nung una, hindi niya sinasagot. Kumbaga, inaayun-ayunan niya pa. Nung nabasa ko yung pinakahuli, na sabi ni Chamame na yung ibinlak niya na gano'n, yung parang lumalaban na si Chamame na kahit ano pa ang gawin ni Raul, wala akong pakialam. Sabi gano'n. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Tapos, nag-deactivate na yung account na yun. So, dahil sa mga yan, sa mga sinasabi ng mga ibang mga gusto sa akin, kumbaga makapanira sa akin, yun, kumbaga nabago na yung mood ni Chamame. Hanggang sa kaninang madaling araw nga, alas 3, doon na nangyari yung pagpunta namin sa kanila. Pero nung mga nakaraan kasi parang pakaramdam mo parang hindi na talaga. Hindi na siya, Okay. may something na talaga siya na kinikitin. Oo, may kinikita. Yung mga problema nakaraan, dinidibdib niya yan. Oo. Ayun. Yun nga po ang yung masakit kasi na sinabi kasi na alam ko na hurt din si Chamame is yung sabi niya na yung pagtulong ko daw sa kanila ay hindi pure. Yun yung pinagpipilitan ng nag-message kay Chamame. Na yung pagtulong ko daw sa mga Aprikano ay hindi pure daw. Doon siguro na apektuhan si Chamame. Kasi iaano ko sa inyo, ibabasahin ko sa inyo lahat ng yung mga message na nakuha ko o na screenshot ko kasi nag-deactivate na tapos tinranslate ko kasi yun, hindi ko maunawaan. Yung kausap ko sa Chamame, sabi sa kanya Chamame, yan yung message sa akin, ganyan. Pero taliwas yun sa concern niya kasi ang concern niya is yung pagpapublikin daw yung mga bata. Bakit daw inililihim ko sa kanya yun yung concern niya. Nagpaliwanag ko naman sa kanya pero yung kunang nag-message sa kanya magkaiba. So ayun nga, feeling ko doon na brainwash siya o mas sabi ng mga bata na huwag mong paniwalaan lahat yan. Sabi niya, kami nga binablock namin nagbabasa. Yung mga bata na open sila sa social media pero nauunawaan na nila lahat ng nangyayari sa social media. So ayun, kaya nung kaninang madaling araw pagpunta namin, doon na nag-start na si Jose ang pinapatawagan ko. Sabi ko, Jose, iayos mo na yung mga bata pa ayusin mo na. Tapos alas 3 kasi ang usapan. So mga 3, 5, 3, 10 nandun na kami kila Chamame. Doon nga po. Doon na yung nangyari na si Chamame na nagagalit na siya.